Ayan ay syempre. Ito kasi ang problema dyan. Hinahanap ng taong bayan kung nasaan na si Remulla. Kaya nga Finding Remulla ala Finding Nemo, di ba? Nung nawawala si Nemo ay hinahanap. Same thing kapag may nawawala tayong aso, di ba? Pag aso nga na aso natin nawawala ay hinahanap natin. Kaya yung aso natin na si Remulla nawawala. Kaya hinahanap natin. Kasi syempre, ilang buwan na. I think mahigit 1 month. Kung titignan natin, kailan ba yung last na parang merong papyaw na picture niya noong December 1 or 2 ata yun. Pero picture lang yun. Tapos, wala na yung mga press con niya. Siyempre, nakakamiss din naman pala, no? Wala na tayong mapag-uusapan pag wala pala siya, no? So, you could imagine na merong isang mahigit 1 month na wala itong si Department of Justice Secretary natin na kailangan niyang magtrabaho dahil alam niyo kung magkano ba yung sahod niya. Under salary grade 30, if I'm not mistaken, 31. So that means around 276,000 pesos per month. Abay, ang swerte mo naman kung sinasahuran ka namin tapos hindi ka namin makita. I-update mo kami kung ano yung mga kung sino na yung mga napakulong ninyo na wala sa tama, no? I-update nyo kami. Nakakamiss din pala yung mga kumbaga parang injustices, no? Yung clamor ng bayan na hinahanapan namin ng tamang hustisya. Nakakamiss din pala, no? Makita ka sa press con, sa mga interviews, hindi ka na namin nakikita. So bilang karapatan namin nahanapin ka dahil sahod mo ay hindi biro, tapos tumatanggap ka na lang ng sahod mo na hindi namin alam kung nagtatrabaho ka ba para sa taong bayan, kaya tama ang ginagawa mo o hindi, sumasahod ka pa rin. O kasi 'di ba nga, kung maalala natin sometime in July ba 'yon, yung nagkaroon siya ng di umano ay 10 days wellness leave. Parang first time in history na may ganung leave, ano. Ang alam ko lang ng mga leave, maternity leave, sick leave, ano ba, pwede ring paternity leave. Yun yung alam kong mga leave, okay? Annual leave, mga ganun. Pero yung wellness, wow! Bongga! Sino pa ba ang nagkaroon ng wellness leave maliban kay DOJ? Napaka-special, no? Kagaya ng nangyari sa kanyang anak, napaka-special. But, anyways, medyo mahirap din kasi yung trabaho niya. Naiintindihan ko naman yun kasi kung hindi mo alam kung sino ang susundin mo, kung kaninong marching order, kay Lisa ba, kay Marcos ba, or kay Tamba, hindi mo alam, kumbaga, I think, in fairness, no, to be fair din naman kay DOJ, I think may mga marching order na labag sa kanyang kalooban na gawin, pero kailangan niyang gawin. At meron din mga order sa kanya na yun ang gusto-gusto niyang gawin dahil syempre meron siyang mapapala, no, in the name of, alam nyo na, yung mga ganon. Talagang pag ganun kasi yung trabaho mo, very hectic, very stressful, very strenuous, no? Matrabaho kumbaga, kaliwat kanan, ganito ganyan. Dinagdagan pa ng mga yung sabi niya na hindi siya na-inform ni DJ Katapang, yung parang nagkaroon sila ng misinformation, so kaliwat kanan ng problema. Hindi talaga malayong mangyari na kung meron ka ng dating sakit sa puso, lalala yan. O kung wala man, magkakaroon ka talaga dahil very stressful talaga yung trabaho na yan.
kapalit nung pera. Ganun talaga. So, ang amin lang naman ho bilang mamamayan, deserve po namin ang serbisyo publiko na kung hindi naman na ninyo kaya ay mag-resign na po kayo at ibigay na po sa iba. Ibigay na doon sa iba na kayang gampanan yung trabaho ninyo. Kasi sayang naman, kumbaga pag ganyan-ganyan lang kayo, hindi namin alam kung kayo pa ba ang nagtatrabaho o sino man dyan sa family member ninyo or kung sino man dyan na nagtatype at nagpo-post dyan sa inyong FB page, unfair naman yun kung kami nga pag mag-absent lang sa isang araw bawas sa sahod o kaya walang sahod, alam niyo yun. So just be fair, just be fair, kasi kami naghihirap kami na bilang kumbaga common tao, normal na tao na wala kami masyadong resources or sources, pinaghihirapan po namin yung aming mga kinakain. Tapos kayo parang easy lang, pa-travel kayo lang. In fact, kagaya niyan ni House Speaker, saan ka nakikita ng House Speaker na laging kasama ang presidente, di ba? Parang first time kong nakita na yung House Speaker naging parang si Sapbongo nung araw na parang naging special assistance to the president na, di ba, House Speaker, hawak mo yung buong kongreso tapos lagi kang kasama sa entourage ng president kung saang bansa siya pupunta. So parang alam mo yun, ano yung salary grade ng House Speaker? 32. Kung 32 yan, magkano yun? Nasa 370,000 pesos. Wow. Diba? Tapos pa travel ka lang, ganun. Pa easy. Tapos hawak mo pa yung 3rd District ng Negros Oriental. Nako, di doble yung sahod. Iba pa yung mga kickback, iba pa yung mga yung gaya ng 500 billion na ayuda. So the same thing, kasi nakikita naman namin si Tambaluslos, so hindi natin hahanapin, nakikita natin. Pero itong si DOJ Secretary Boying Rimulya, talagang Finding Rimulya tayo, parang si Finding Nemo. Hinahanap natin kasi hindi na natin makita. And of course, hindi lang naman siya, yung mga ibang public officials natin na hindi masyadong kita sa publiko, hindi masyadong nakikita kung nagtatrabaho ba o hindi. Abay, mag-resign na po kayo, Huwag naman kayong mga gahaman, na tumatanggap na lang na parang wala naman kayong ginagawa. Kung hindi na ninyo kayang i-execute, gawin ang inyong trabaho, ibigay nyo na sa iba. Be fair po.